Kumusta sa inyong lahat? Ako, Sidra. Ligaya Santos at ngayong araw ay tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa para sa ating lahat, lalo na sa mga kababayan nating Pilipino na nasa gintong edad na. Marami sa atin ang regular na naglalagay ng makemikal na pangkulay sa buhok sa ating anit upang takpan ang uban. Ngunit paglampas ng edad 60, nababago ang sitwasyon. Ang malalakas na kemikal na ito ay madaling makapasok sa sensitibong anit, dumadaloy sa ating mga ugat at nagdudulot ng matinding labis na trabaho sa ating atay at bato ang nga organo na responsible sa paglilinis ng ating katawan. Kaya naman, ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang isang kahangahangang, likas na paraan na gumagamit ng sibuyas na karaniwan nating nakikita sa kusina. Ang katas-ang sibuyas ay mayaman sa sulfo, isang sangkap na nakakatulong sa pagpapahinahon ng pamamaga. Agad itong napapagaling sa pangangatingang anit at isang mahusay na likas na sangkap para patibayin ang buhok mula sa ugat. Kung hahaluan mo ang katas-ang sibuyas ang isang partikular na sangkap at iwan ito sa loop kama 45 minuto, makakaranas kang himala. Ang matinding pangangati ang anit ang isang 70 anyos ay agad na magpapahinga at ang uban ay unti-unting lalabas na may natural at eleganteng kulay kape. Bago ko ibunyag ang buong sikreto, mayroon akong isang katanungan para sa inyo. Bukod sa tatalakayin natin ngayon, mayroon pa ba kayong ibang likas na sangkap o senyales ng pagtanda na ikinaguguluhan ninyo? Kung kailangan ninyo ang aking tulong, mag-iwan lamang ang isang salita sa comment section tungkol sa sangkap o sintomas na iyon. Personal ko itong pag-aralan ng detalyado upang mahanapan kayo ng pinakaligtas na solusyon sa aking susunod na video. Ngayon, sisimulan ko na ang pepektong likas na pangkulay nga, buhok na maglilitas sa inyong katawan ng walang gastos at walang masamang epekto. Bakit kaya walang nagsasabi sa atin ng kahangahangang likas na pamamaraang ito? Ang malalaking industriya ng kagandahan at parmasya ay ayaw na alam ninyo kung paano gamutin ang inyong sarili. Para mapanatili ang kanilang malaking kita, kailangan ninyong patuloy na bumili ng makemikal na pangkulay ng buhok at bumisita sa mamahaling klinika para gamutin ang nasirang anit. Kung malalaman ng lahat na kaya nating solusyonan ang uban at pangangati, ng anit gamit lamang ang sibuyas sa kusina, tiyak na luluwa ang kanilang nga tindahan. Nakatuon ang nga korporasyon sa paglika ang kita sa pamamagitan ng patugon sa nga problema sa halip na sa pangunahing pag-iwas, sa ilalim ng lohika ng kapital. Ang inyong kaligtasan ay madalas na napag-iwanan. Ngunit hindi ko matitiis na makita ang inyong mahalagang pagtanda na nabahiran ng malalakas na kemikal. Ang tunay na karunungan ay nasa pagprotekta ng buhay, hindi sa pra. Narito ako para lamang sa inyong malusok at magandang pagtanda upang ibahagi ang katotohanan. Kung gayon, bakit ba nagiging puti ang ating buhok at patuloy na nangangati ang ating anit? Kung ipinagwalang bahala ninyo ito bilang isang hindi maiwasang bahagingang pagtanda, nakakamali kayo. Ang katawan ang tao ay sumusunod sa batas ang kalikasan, ngunit sa loob ang ating nga follicle ang buho, may matinding labanan na hindi natin napapansin. May ibang tunay na dahilan sa likod ng uban na kailangan nating malaman. Ito ay ang akumulasyon ng hydrogen peroxide sa ating biga follicle nega buhok. Nung bata pa ang katawan, mayroon itong malakas na enzyme na kusang naglilinis mga nakakalason na sangkap. Ngunit paglampas edad 60, mabilis na bumababa ang kakayahan nitong maglinis. Ang hydrogen peroxide na hindi nalinis sa oras ay sumisira sa mga melanin cells na nagbibigay kulay sa buhok, dahilan upang pumuti ang buhok. Ito ang siyentipikong katotohanan sa likod ng pagtanda. Sa ganitong estado ng pagod at mahinang follicle ng buhok, ano ang ginagawa natin? Naglalagay tayo ng malalakas na kemikal na pangkulay ng buhok para takpan ang uban. Ang anit ng gataong lampas 60 ay parang tuyong lupa pagkatapos ang taktuyot, madaling masaktan kahit sa maliit na pagkakiskis.
kulang sa moisture at manipis ang protective layer. Kaya ang paglalagay na malalakas na kemikal ay parang pagbubuhos na agit sa nalalantang, bulaklak isang lubhang delikadong kilos. Ipinaliwanag ko ng detalyado ang tatlong lason na unti-unting sumisira sa ating mahalagang buhay. Una, ang sangkap na dapat nating iwasan ay ang chemical na tinatawa na paraphenylenediamine o PPD. Ito ay mahalagang sangkap sa mga pangkulay ngang buho sa merkado, ngunit ito rin ang nakakatakot na dahilan ng nakamamatay na allergic reactions sa katawan. Sa sandaling dumampi ito sa sensitibong anit na mahina ang immune system, mamamaga ang buong anit, maglalabas ng likido, at makakaranas ng matinding pangangati. Pangalawa, ang amonia. Ang matinding amoy ng ammonia na nakakasakit sa ilong kapag nakukulay ng buho ay marahas na bumubukas sa protective layer ng buho at lumalalim, unti-unting sinasakal at pinapatay ang follicle ng buho. Sa huli, niminipis at nalalagas ang buhok na nagre-resulta sa nakakatakot na permanenteng pagkalagas. Ang pangatlo at huling katotohanan na kailangan ninyong malaman ay ito, ang makemikal na sangkap na nasisipsip sa anit ay kumakalat sa buong katawan sa pamamagitan ng daluyan ng dugo. Ang mga artipisyal na lason na nakapasok sa maraming kapilary ay nagbibigay ng matinding labis na trabaho sa atay, ang detoxification factory, at sa bato na naglilinis ng dumi sa katawan. Ang mahinang organo ay napapagod at sumisiga habang sinusubukan nitong salain ang mga hindi pamilyar na lason. Hindi natin dapat hayaan na ang pagtatago ng uban ay magdulot ng sakit sa ating internal organs na nagpapanatili ng buhay at magpahina ng immune system na nagdudulot ng hindi may paliwanag na chronic fatigue. Kung nakpasya na kayong protektahan ang inyong ate at bato at hindi napababayaan ang nga ito sa ataking kemikal, mangyaring mag-iwan ngang salitang tanggal sa comment section ngayon. Ang maliit na pakilos na ito ang magiging matata na unang hakbang sa isang malaking pagbabago upang protektahan ang ating mahalagang buhay. Makaibigan, ngayon ay ilalahad ko na ang kahangahangang likas na regalo ng pagpapagaling na magliligtas sa ating mahalagang anit at organo mula sa nakakatakot na nakakalason na sangkap na aking nabanggit. Ang pangunahing sangkap ngang kahangahangang himalang ito ay walang iba kundi ang ordinaryong sibuyas na laging nasa ating kusina. Kung akala ninyo na ang sibuyas ay isang sangkap lamang sa pagluluto, dapat ninyong lubos na baguhin ang pananaw na iyon ngayon. Ang sibuyas ay mayaman sa isang sangkap na tinatawag na sulfur. Ang sulfur na ito ay isang mahalagang sangkap na nagpapatibay sa protina, ang pangunahing bahagi ng buhok, at isang malakas na likas na panlinis na naguhugas ng pamamaga dumi sa anit. Ang matinding pangangati, nga anit na madalas mangyari pagkatapos ng edad 60, ay agad na nagpapahinga at nagiging payapa sa harap ng malakas na antibacterial action na ito. Dito, maingat tayong magdaragdag na lawang kutsara ng ground roasted coffee beans na araw-araw nating ininom ng mabango. Ang caffeine na nasa kape ay malumanay na nagpapasigla sa microblood vessels na anit na natutulok dahil sa pagtanda at malakas na nagpapabilis sa sirkulasyon na dugo. Kapag mayos ang daloy ng malinis na dugo, ang sariwang oxygen at nutrients ay ganap na naipadadala sa dulo ng follicle ng buho na nagpapahintulot sa buho na lumago ng malakas. Bukod pa rito, ang tanin na nasa kape, isang likas na pangkulay, ay ligtas na kumakabit sa protina sa ibabaw ng buho at mahusay na gumaganap bilang isang likas na coating agent na bumabalot sa panlabas na bahagi ng buhok. Hindi ito isang artipisyal o mapanirang paraan na agad nagpapaitim ng buhok tulad ng kemikal na pangkulay. Ito ay ligtas na nabibigay na napaka-eleganteng at sopistikadong kulay kape na napapakita na limnang pagtanda sa bawat paggamit. Sa huli, upang ganap na protektahan ang tuyong anit ng eting mga nakatatanda na dulot ng paglipas ng panahon, kailangan ninyong maghanda ngang
isang kutsara ng extra virgin olive oil o coconut oil. Ang nga purong likas na langis na ito ay nasisilbing isang matibay na pananggalang na mainit na bumabalot sa mahinang balat mula sa matinding iritasyon ng katas ng sibuyas. Kasabay nito, gumaganap sila bilang tapat na tagahatid na tumutulong sa mahalagang sustansya na makapasok ng malalim sa anit ng hindi nawawala. Kapag ang katas ng sibuyas na puno ng buhay, coffee grounds, at natural oil ay nagtatagpo ng mayos, isang malakas at ligtas na self-healing complex ang nabubuo na mas epektibo kaysa sa anumang mamahaling chemical. Ang ating katawan ay sumusunod sa dakilang batas ng kalikasan, kaya kung may ngat nating ibibigay ang nga regalo ng kalikasan, tiyak na tutugon ito ng maluso na pagaling. Hinihiling ko sa inyo na itigil agad ang mapanlinlang na panahon ng pagbapahina ng katawan sa pamamagitan ng lason at masaya ninyong salubungin ang kahangahangang himala ng pagbawi ng buhay ng follicle ng buho. Mga kaibigan, kung malalim ninyong naunawaan ang kahangahangang prinsipyo ng likas na pagpapagaling na nilihang sibuyas, kape at natural oil, ngayon ay isang mahalagang panahon upang malinaw na pagiwalayin ang nakamamatay na blacklist na hindi natin dapat kasama sa huling yugto ng ating buhay. At ang buhay na whitelist na dapat nating pagtiwalaan habang buhay. Una, ang pinakamasamang blacklist na dapat nating iwasan sa lahat ng gastos ay ang mga kemikal na pangkulay ng buho na may malakas na alkalinity at ang mga chemical shampoo na puno ng nakakairitang sangkap. Paglampas ng edad 60, ang ating mahalagang anid ay nagiging napakahina tulad ng tuyong dahon na tinamaan ng hamo sa huling bahagi ng taglagas. Ang pagbaba ng sebum secretion na dating nagbibigay ng kinang sa balat nung bata pa ay mabilis na natuyo at ang natural na pananggalang na napoprotekta sa anid mula sa panlabas na atake ay tuluyang nawala. Ang pagbubuhos ng malalakas na kemikal sa ganitong manipis, tuyo at walang depensa na anit ay walang pinakaiba sa pagbaril ng apoy sa isang kastilyo na nawasak ang depensa, isang napakalupit at hangal na gawain. Ang walang haba na kemikal na sangkap ay napapasingaw ng huling moisture na natitira sa anit at nagdudulot ng hindi mabilang na maliliit na sugat sa buong epidermis. At sa mga butas na nabuo, patuloy itong natutula ng nakamamatay na lason na unti-unting pinapatay ang follicle ng buho. Pinupuksan nito ang pangmatagalang buhay para lamang maitago ang ilang hiblangang uban. Sa sandaling matapos ninyong panurin ng video na ito, dapat ninyong agad na alisin ang nakakalason na produkto sa blacklist mula sa inyong banyo. Sa ganoong paraan, magsisimula ang tunay na pagpapagaling. Sa kabilang banda, ang whitelist ng buhay na dapat nating tunay na pahalagahan at mahalin habang buhay ay ang tatlong gintong sangkap na aking detalyadong ipinaliwanag. Sariwang katas ng sibuyas, mabangong ground coffee, at purong natural oil. Higit pa sa simpleng pagkain, ang nga ito ang pinakadakilang regalo na ipinakalop ngang kalikasan para sa malusok na paktanda ng ating mga nakatatanda. Una, ang sibuyas ay tahimik na gumaganap bilang isang matatag na panlinis na lubusang naglilinis ng mga lumang lason at mga mikrobyo na sanhi ng pangangati sa malalim na bahagi ng anit. Pangalawa, ang coffee grounds ay masiglang nagpapabilis ng daloy ng dugo sa mga nalalantang follicle ng buhok na nawawalan ng sigla, nagbibigay ng maraming buhay at nagbibigay ng eleganteng kulay kape na puno ng dignidad ng paktanda ng walang pinsala sa anit. Panghuli, ang natural oil ay malalim na nagbibigay ng walang katapusang moisture sa tuyong anit na may lamat at perpektong gumaganap bilang isang pananggalang na bumabalot sa mahinang balat. Ang tatlong likas na sangkap na ito ay ganap na naiba sa kanilang pangunahing pilosopiya mula sa kemikal na pamamaraan na sa pilitang naglalagay na artipisyal na pangkulay at sumisira sa istruktura ng protina. Sa halip, ganap silang nakikiisa sa mainit na bilis ng dakilang kalikasan na pinaka-comfortable sa ating katawan
at nagpapalakas sa likas na kakayahan ng katawan na gumaling ng mag-isa. Mga kaibigan, nayon na ang oras upang gumawa nga matalinong pagpili sa harap ng hindi matitinak na katotohanan. Kailangan ninyong matatak na mapasya kung mananatili kayong aliping ng mga kemikal na unti-unting napapahina sa inyong mahalagang organo o babalik sa mainit na kandungan ng dakilang kalikasan upang maging maganda ang inyong sariling buhay. Kung napasya kayong putulin ang masamang relasyon sa nakakatakot na kemikal na pangkulay ng buho at malugot na lakarin ang landas ng papapagaling na iniaalo ng sibuyas at kape, mangyaring mag-iwan ng salitang buhay sa comment section ngayon. Ang salitang buhay ay isang wika ngang pag-asa na puno ngang marangal at sagradong kahulugan ng paglilitas ng buhay. Ang isang salita na maingat ninyong iniwan ay isang dakilang deklarasyon na protektahan ang inyong kalusugan ng walang pag-aalinlangan hanggang sa katapusan ng inyong buhay. Bukod pa rito, magiging isang naniningning na parola ito na mabibigay ng malaking lakas ng loob sa maraming nakatatanda na katulad ninyo na natatakot at nakalangan sa harap ng kemikal na kaya rin nating bumalik sa kalikasan ng litas. Umaasa ako na makikiisa kayong lahat sa landas na itong paglilitas ng buhay. Para sa inyong naiwan ng salitang buhay bilang dakilang pagpapasyang iligtas ang buhay, ngayon ay detalyado kong ipapaliwanag kung paano gumawa ng himalang buhay na timpla na magliligtas sa inyong katawan. Ang prosesong ito ay hindi lamang isang ordinaryong oras ng pagluluto ng paghahalo ng iba't ibang sangkap. Ito ay isang sagrado at maingat na ritual ng pagpapagaling na nagbibigay ng mainit na aliw at malalim na buhay ng dakilang kalikasan sa inyong mahalagang anit at follicle ng buho na umiya sa ilalim ng matinding kemikal sa loob ng 10 of the seeds down. Hinihiling ko na kasama ninyo ako sa prosesong ito ng may payapa at may panalangin na gagaling ng mag-isa ang inyong katawan. Una, maingat na mahanda ang isang medium-size na sariwang sibuyas mula sa kusina. Pagkatapos maingat na balatan ang palabas na balat, dahan-dahan itong gatgarin sa isang tradisyonal na kutkuran na simple ngunit nakakaalif sa halip na sa isang blender na may mabilis na umikot na metal na talim. Ang dahan-dahang pagagadgamit ang kamay na may temperatura ng tao ay mas malumanay na sumisira sa cell wall ng sibuyas kaysa sa marahas na puwersa ng makina na sumisira sa mga cell. Ito ay dahil sa prosesong ito, ang mahahalagang sangkap ng sulfur at catalase enzyme ng sibuyas na nagde-detoxify sa mga follicle ng buho ay maaring mapanatili ang kanilang buhay ng hindi nasisira. Dito, ibabahagi ko ang isang napakahalaga at pangunahing sikreto ang kaligtasan para sa ating mga nakatatanda na may manipis at sensitibong anit. Ang sibuyas na inyong maingat na ginadgat na nagpapaya sa inyo ay hindi dapat agad na ipahit sa anit. Hayaan itong tumahimik sa loob ng halos 15 minuto sa hangin. Sa pagsasagawa ng 15 minutong paghihintay na ito, ang malalakas na volatile gas na maaring magdulot ng hapdi sa mata at pakasuno sa anit ay natural na maglalaho sa hangin. Ang maikling panahon ng pagtitiis na ito ay isang karunungan ng dakilang kalikasan at isang mahalagang prinsipyo upang ligtas na protektahan ang manipis na anit mula sa pulang sugat at mag-iwan lamang ng purong katas na magpapagaling sa anit, kaya tiyakin ninyong sundin ito. Pagkatapos ang sapat na paglalahong gas at ang sibuyas ay lumambot, ilagay ang ginadgad na sibuyas sa isang malinis at malambot na tela at maingat na pisilin upang makuha lamang ang purong katas ng sibuyas. Ngayon, oras na upang bigyan ng masiglang buhay ang mahalagang purong katas na ito. Kumuha ang eksaktong 2 kutsara ang ground roasted coffee beans na araw-araw nating iniinom ng mabango tuwing umaga. At ilagay ito sa purong katas and sibuyas. Dapat ninyong iwasan ang instant coffee na may kemikal na additives, creamer, o asukal dahil maaring harangan nito ang pores ng anit. Kailangan ninyong gumamit ng purong coffee grounds na walang halo upang ligtas na may padala ang caffeine na nagbibigay
ng masiglang buhay sa follicle ng buhok at ang natural na tanin na nagbibigay na eleganteng kulay kape sa malalim na bahaging ang follicle. At dito, magdagdag lamang ng isang kutsara ng extra virgin olive oil o purong coconut oil upang mainit na balutin ang tuyo at may lamat na anit na parang isang oasis na dulot ng paglipas ng panahon. Ang purong natural oil na ito ay magiging isang mainit na pananggalang na matatak na napoprotekta sa balat mula sa malupit na panlabas na iritasyon at isang mahusay na gabay na tumutulong sa mahalagang sustansya ng sibuyas at kape na makapasok ng malalim sa balat ng hindi nawawala. Ngayon, dahan-dahan at malumanay na haluin ang tatlong sangkap ng dakilang kalikasan na maingat na pinaksama gamit ang kutsara upang pantay na magalo. Sa simula, maaring medyo malabnaw ito dahil sa damingang likido, ngunit habang hinahalo, ang pinong coffee grounds ay lubusang sasakop sa katas ng sibuyas at ito ay magiging isang makapal at malambot na likas na buhay na timpla na napakagaling ipahit sa anit. Ang malalim at mabangong amoy ng kape ay malumanay at perpektong bumabalot sa maanghang na amoy ng sibuyas, kaya halos hindi kayo makakaramdam ng anumang discomfort o pagtanggi dahil sa amoy kapag ipinahit ito sa buhok. Kung perpektong handa na ang timpla, ngayon na ang oras upang maingat na ipahit ang dakilang regalo ng kalikasan na ito sa pagod at may sakit na anit. Malumanay na suklayin ang buhok gamit ang malaking suklay at gawin itong maayos na hati. Gamit ang pinakamalambot na bahaging gulong ang inyong daliri, kumuhang kaunting timpla at dahan-dahang ikiskis ito sa paikot na galaw na nakatuon sa mga lugar kong saan mas kapansin-pansin ang uban at sama. Bahagi nga anit na matinding, nangangati tuwing gabi na nakakasira nga ang inyong pagtulog. Huwag kailanman gamitin ang matatalim na kuko para kamutin ang anit o pilitin itong kiskisin ng marahas upang mabilis na masipsip. Ang manipis na anit ng nakatatanda na lampas 60 ay madaling masugatan kahit sa maliit na pagkakiskis o pagkakamot at maaring maapektuhan ng bakterya sa mga butas na nabuo. Dapat ninyong dahan-dahang tapikin at masahihin ng paikot gamit ang dulong ng inyong daliri na parang nilalambing ang malit na sugat ng inyong apo. Sa prosesong ito, huwag kailanman huminga ng malalim o malungkot sa inyong sarili habang nakikita ang inyong sarili sa salamin. Ang puting buhok ay hindi isang kahihiyan, kundi isang sagrado at marangal na medalya ng paglipas ng panahon na inyong pinaglaban ng husto at pinrotektahan ang inyong pamilya. Ang pagpapahit natin ngang likas na timpla ay hindi para pilit na itanggi ang pagtanda o mahangat ng kabataan, kundi isang pagpapahaya na pagalang sa sarili upang mapanatili ang pinakanatural at malusog na estado na pinahihintulutan ng ating katawan at upang mamuhay ng payapa sa natitirang bahagi ng ating buhay. Habang nararamdaman ang mainit na init ng dakilang kalikasan na namumula sa inyong nga daliri, tahimik ninyong ibulong sa inyong katawan na pinagot ninyo ito, salamat at mahal kita. Ang pinongbutil ngang kape ay malumanay at walang iritasyon na naktatanggal ngang lumang balat at dumi sa anit. Ang mahahalagang detox enzyme ang katas, ang sibuyas ay pumapasok ng malalim sa follicle upang ay detoxify ang mga lason at ang natural oil ay mainit na bumabalot sa ibabaw upang panatilihin ang moisture. Sa wakas, magsisimula na ang perpektong triple healing process. Ang maingat at mainit na pag-ipo na ito, ang pinakamagandang unang hakbang sa pagpapagaling na mainit na gumigising sa inyong mga follicle ng buho na pagod at walang sigla sa malamig na kemikal at nagbabalik sa kanila sa kanilang orihinal na sigla. Ngayon, kailangan lamang ninyong mahintay ng payapa at may pasasalamat upang ang sagradong sustansya ng dakilang kalikasan ay ligtas na makarating sa malalim na bahagi ng anit at makagaling ng mag-isa. Mga kaibigan,
kung naipahit na ninyo ng pantay ang mahalagang, likas na timpla na ito sa bawat sulok ng inyong anit sa paraang maingat kung itinuro, ngayon ay kailangan ko ng magbigay ng isang napakahalagang babala. Karaniwan, madali tayong makamali na akalain na mas maganda para sa katawan kung mas matagal nating iwan ang likas na sangkap. Lubos kong naintindihan ang matinding paghihirap na dinanas ng ating mga nakatatanda sa loob kang mahabang panahon dahil sa nakakatakot na sakit ng anit na natunaw at ang pakalagas ng buhok dahil sa malalakas na kemikal na pangkulay. Kaya naman, kapag nalaman nila ang sikreto ng dakilang kalikasan na ito, marami ang gumagawa ng nakamamatay na pagkakamali ng pagtulok ng nakabalot ang tuwalya sa ulo habang nakapahit ang timpla sa matinding pagnanais na makalaya sa sakit at may tago ang uban sa lalong madaling panahon. Ngunit dito, kailangan ninyong itanim ng malalim sa inyong puso ang pinakamahalagang prinsipyo ng likas na pagpapagaling. Ang labis ay nakakasama. Ang ating katawan ay napakatapat at sensitibo, kaya kahit gaano pa kaganda ang sustansya, kung lalampas ito sa angkop na limitasyon, maari itong maging lason at marahas na umatake sa atin. Ang anit ng mga nakatatanda na nasa edad 60 at 70 ay napakamanipis at mahina, hindi tulad ng mga kabataan na mayroong lubos na mas mababang kakayahang depensahan ang sarili laban sa panlabas na iritasyon. Ang natural na sulfur na sagana sa sibuyas ay mahusay na gumaganap ng isang malakas na antibacterial at cleansing action upang hugasan ang dumi sa follicle ng buhok, ngunit kung pababayaan itong matagal sa anit ng walang proteksyon, ang malakas na katangian nito ay marahas na magpapamaga sa manipis na balat. Hindi dapat ito magdulot ng masakit na resulta ng pagkakaroon ng pulang. Pantal sa buong anit o ngang hindi matitiis na pagkasunok na nagdudulo ng bagong. Sakit sa anyong, sarili, dahil sa pagmamadali at nakakaawang, panyanay, na agad, nabuhaya ang buhok. Ang pinakaligtas at perpektong golden time ng pagpapagaling na aking natuklasan batay sa maraming karanasan at malalim na siyentipikong prinsipyo ay eksaktong 45 minuto. Ang 45 minuto ay isang perpekto at sapat na oras para sa dakilang enzyme ng sibuyas na ligtas na makapasok ng malalim sa follicle, ganap na masira ang manakakalason na sangkap para sa buhay. NG Cup na malumanay, na magbukas, NG Menje, Baradong Capillary, at para sa natural oil na ganap na magbigay ng nawawalang moisture. Sa panahong naghihintay kayo ng 45 minuto, sa halip na mawalan ng atensyon sa panonood ng telebisyon, inirekomenda kong magpatuktok ng tahimik na musika at uminom ng isang tasa ngang mainit na sa upang ganap na makapagpahinga ang inyong katawan. Maari rin itong maging isang oras ng pagmumuni-muni kung saan mararamdaman ninyo ang banayad na amoy ng kape at ang enerhiya ng kalikasan na pumapasok sa inyong anit at magbigay ngang taos-pusong salita nga aliw sa inyong katawan na hindi ninyo naaalagaan dahil sa pagtatrabaho para sa pamilya. Hindi ninyo kailanman matatamasa ang ganap na benepisyo ng dakilang kalikasan kung babaliwalain ninyo ang sagradong oras na ito at maghahangat ng labis. Pakalipas ng eksaktong 45 minuto, kailangan ninyong pumunta sa banyo at hugasan ng malinis ang inyong buhok. Ang temperatura ng tubig na inyong gagamitin ay isa ring napakahalagang susi sa tagumpay o pakabigo ng pagpapagaling. Huwag kailanman gumamit ng mainit na tubig na umuusok. Ang mainit na tubig ay marahas na magtatanggal muli ng mahalagang natural protective layer sa anit na nagsisimulang gumaling at liliha ng pinakamasamang kapaligiran kung saan madaling makapasok ang bakterya sa pamamagitan ng sobrang paubukes na puwas. Kailangan ninyong hugasan ng maingat ang anit gamit ang maligamgam na tubig na halos kapareho ng temperatura ng katawan ng tao na parang malumanay na nilalambing ang anit.
Parasam nga nakatatanda na naalala na baka manatili ang kakaibang amoy ngang sibuyas sa kanilang buho pagkatapos hugasan, ibabahagi ko ang isa pang kapakipakinabang na karunungan ngang dakilang kalikasan. Sa huling pagbanlaw ng buhok gamit ang malinis na tubig, subukang magdagdangang isa o dalawang patak lamang ng apple cider vinegar mula sa kusina. Ang mahusay na asidik na sangkap nga apple cider vinegar ay perpektong magtatama sa nawasa na balanseing pH, ang anit na naging alkaline, at magiging isang mahusay na tagapabantay na ganap na natatanggal ng hindi kanais-nais na amoy. Bilang isang matata na pangako na ligtas na protektahan ang inyong mahalaga at mahinang anit at hindi kailanman lalaba sa natural na batas, mangyaring maingat na isulat ang salitang 45 sa comment section ngayon. Ang batas ng dakilang kalikasan ay hindi kailanman madaliang nagaganap dahil sa pagmamadali ng tao. Kapag mayroon kayong mainit na pasensya at lubusang iginagalang, ang batas ng oras ng pagpapagaling na aking itinuro, mangyayari ang tunay na himala ng paginga ng nakasarang pores at ang pagkabuhay ng anit ecosystem. Ang salitang 45 na maingat ninyong iniwan ay magiging pinakamalakas na kalasa na matata na nagpoprotekta sa inyong kaligtasan at unang hakbang sa tunay na pagpapahaba ang buhay. Taos puso akong umaasa na itatata ninyo ng malalim ang pangakong ito sa inyong puso. Makaibigan, ngayon ay ganap na ninyong natutunan ang huling yugto ng pagpapagaling. Ang pagbanlaw ng buhok gamit ang maligamgam na tubig at apple cider vinegar. Pagkatapos ng 45 minutong pagpapagaling na, pinahintulutan ng kalikasan. Ngunit kahit gaano pakaganda at kahalaga ang isang sikreto na alam ninyo sa isip, kung hindi ninyo ito patuloy na isasagawa sa inyong pang-araw-araw na buhay, ito ay mananatiling walang saysay na kaalaman. Taos puso akong umaasa na hindi ninyo tatapusin ang kahangahangang batas ng kalikasan na ito na inyong natutunan ngayon sa isang pagsubok lamang. Kaya naman, malinaw at detalyado kong ipapaliwanag ang tiga hakbang nagabay sa pagkilos na dapat ninyong isagawa sa inyong pang-araw-araw na buhay upang matata na maprotektahan ang kalusugan ng inyong anit habang buhay. Ang tatlong pangakong ito ay hindi lamang lumalampas sa mababaw na layunin ng pagpapaganda ng buho, kundi magiging pinakamatatag na pananggalanggang buhay na magpoprotekta sa inyong mahalagang internal organs at sa inyong buong immune system. Ang unang hakbang ay ang matapang na paalis at matata na papapasya. Pagkatapos ninyong matapos panorin ang video na ito, ang unang bagay na gagawin ninyo ay pumasok sa banyo at itapon ang lahat ng nakakalason na kemikal na pangkulay, ng buho at mga shampoo na puno, ng kemikal na nakalagay ng delikado sa inyong estante. Huwag ninyong kailanman panatilihin ang mga nakamamatay na lason na iyon sa inyong tabi dahil sa mababaw na pag-aalinlangan na baka kailanganin ninyo ito sa labas o dahil sa panghihinayang na ginastos ninyo ang malaking pera. Kailangan ninyo harapin ang nakakatakot na katotohanan na sa pagtitipid ng maliit na pera ngayon, maaring kailangan ninyong magbayad ng daan-daan o libu-libong beses na mas malaking bayarin sa ospital sa hinaharap para gamutin ang nasirang atay at bato na sinira ng manggalason na pumasok sa inyong mga ugat. Kung walang ganap na pagputol sa mga nakakalason na sangkap na nilihangang malalaking korporasyon, hindi kailanman magsisimula ang anumang likas na pagpapagaling. Ang unang pakilos na itong paglilinis na inyong tahanan mula sa mga bagay na nasa blacklist na lihim na nababantes sa inyong buhay ang pinakamatapang at dakilang unang hakbang sa pagpapagaling na maputol ng makadena ng sakit. Magpakailanman. Ang pangalawang hakbang ay ang sagradong oras ang pagbibigay ng likas na buhay na timpla sa inyong anit minsan o dalawang beses sa isang linggo. Tandaan ng eksakto ang gintong ratio ng katas ngang sibuyas, ground roasted coffee, at natural oil na detalyado nating natutunan at gawin ito ng patuloy minsan sa isang linggo o dalawang beses kung tuyong-tuyo ang inyong anit. Ang dakilang batas ng kalikasan ay hindi kailanman marahas na nagbabago ngang lahat sa isang gabi tulad ng magic.
Hindi ito isang marahas na paraan na agad na sumisira sa istruktura ng buhok at naglalagay ng itim na kulay tulad ng malalakas na kemikal na pangkulay. Ito ay isang paraan kung saan, sa bawat paggamit, unti-unting nabubuo ang malusok na kapaligiran mula sa malalim na bahagi ng follicle at ang natural na coating ng eleganteng kulay kapon na puno ng dignidad ng pagtanda ay natural na unti-unting nabubuo sa ibabaw ng buhok. Tulad ng tradisyonal na likas na pangkulay na unti-unting sumisipsip sa tela at tulad ng ulan na dahan-dahang nakpapabasa sa tuyong lupa, ang ecosystem ng inyong anit ay malalim na babalik sa orihinal nitong malinis at purong estado. Taos puso akong humihiling sa inyo na huwag ninyong ituring ang mahalagang oras na ito bilang isang nakakapagod na trabaho o takdang aralin, kundi bilang isang sagrado at payapang oras ng pagpapahinga na naglilinis sa inyong katawan na pinagot sa loop ng isang linggo. Ang pangatlo at huling hakbang ay ang pagmamahal sa sarili sa pamamagitan ng pagmamasahe ng anit sa loop lamang ng 3 minuto bawat gabi bago matulog. Patayin ang maingay na telebisyon at bago humiga sa tahimik na kama, maglaan lamang ng 3 minuto bawat araw. Mainit na kuskusin ang inyong kamay upang makalikha ng kayaayang init, pagkatapos ay gamitin ang dulo ng inyong daliri sa makabilang kamay upang dahan-dahan at mariying pindutin ang buong anit. Ang maikling ngunit malakas na 3 minutong masahe na ito ay kaaya-ayang gumigising sa mga micro blood vessels ng anit na naging matigas dahil sa pagtanda at stress. At ito ay isang himalang pakilos na nagbubukas ng malawak na daluyan ng buhay upang ang mainit at puno ng sustansya na dugo na nagmumula sa puso ay masiglang makarating sa dulo ng follicle. Kapag maayos ang sirkulasyon grugo, muling makukuha ang anit ang malakas na kakayahang sumipsip ng mahahalagang sustansya at maglabas ng masamang dumi. Habang minamasahe ninyo, tahimik ninyong bigyan ng taos-pusong pasasalamat ang inyong katawan at isip na tumatanda na tahimik na nagtiis sa buong araw, napagod ka ng husto at maraming salamat. Ang mainit at maawain na pag-isip na ito ay malumanay na napaparlak sa nerbiyos na naging matalas dahil sa stress at nabibigay ng payapa at malalim na pagtulog. Bawat umaga, masasalubong ninyo ang kahangahangang himala ng pagaling ng masel at paglaki ng immune system habang mahimbing tayong natutulog sa gabi. Mga kaibigan, ang 3, habang nagabay sa pakilos na ito ang ganap na pagtatapon ng kemikal, ang natural na coating minsan o 2 beses sa isang linggo, at ang 3 minutong masahenga pasasalamat bawat gabi ay ang pinakamalakas at matibay na 3 haligi na magpoprotekta sa inyong malusok na pagtanda kahit gaano pa katindi ang bagyo ang pagtanda. Kung ang 3 haliging, ito ay matatag na nakatayo sa inyong pang-araw-araw na buhay, ang inyong mahalagang kalusugan ay hindi kailanman madaling guguho. Mga kaibigan, kung patuloy ninyong susundin ang 3 gabay sa pakilos na aking nabanggit, hindi kailanman guguho ang inyong mahalagang kalusugan. Ang tunay na kagandahan ay hindi sa sapilitang pagtatago and uban at pagpapahintulot sa mahalagang buhay na mawala sa nakakalason na kemikal na niliha ng mababaw na komersyalismo. Ang tunay na kagandahan ay ganap na umiiral sa ordinaryo at dakilang pang-araw-araw na buhay kung saan araw-araw tayong masayang, ngumingiti kasama ang ating mahal na pamilya, na may malinis na katawan na hindi kontaminado na mga nakakalason na sangkap. Itatata ng malalim sa inyong puso ang karunungan ng dakilang kalikasan na inyong natutunan ngayon. Sa hinaharap, hinding-hindi ako magpapadala sa mga malalaking korporasyon na nakahangat ng kita at babalik ako upang maingat na pag-aralan ang tapat na likas na pagpapagaling lamang na nagliligtas sa ating katawan ng walang masamang epekto batay sa inyong mahahalagang opinyon na inyong iniwan sa simulang video. Kung ang kuwento ngayon ay naging isang naniningning na paasa para sa isang malusok na pagtanda, ngayon ay oras na para isagawan ninyo ang mainit na pagmamahal na iyon. Ikalat ang mahalagang video na ito sa inyong
mga mahal sa buhay upang hindi na sila maghirap pa sa nakakalason na epekto ang nakakatakot na kemikal na pangkulay ngang buho at mangyaring maingat na isulat ang salitang pagmamahal sa comment section ngayon, puno ngang mainit na pagmamahal sa isa't isa upang matatak na protektahan at pahalagahan ang inyong buhay. Lubos akong naniniwala na ang salitang pagmamahal na inyong iniwan ay magiging isang malaking alon ng pagmamahal na magliligtas sa buhay ngang maraming nakatatanda na katulad ninyo. Taos puso kong sinusuportahan ang inyong payapa at nagniningning na maluso na pagtanda at babalik ako sa inyo ng mas masigla sa susunod. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang sa huli. Ang pag-alaga sa ating kalusugan, lalo na sa ating anit at buhok habang tayo ay tumatanda, ay hindi dapat ipagwalang bahala. Ang paggamit nga likas na sangkap tulad ngang sibuyas at kape, kasama ang maingat na pag-iwas sa mga mapaminsalang kemikal ay nakbibigay ngang isang ligtas, epektibo, at sustainable na paraan upang mapanatili ang kagandahan at kalusugan ng ating buhok at pangkalahatang kapakanan. Ang bawat hakbang, mula sa paghahanda ng timpla hanggang sa aplikasyon at pagbanlaw, ay mahalaga sa prosesong ito ngang pagpapagaling sa pamamagitan ng pagtanggap sa karunungan ng kalikasan. Hindi lamang natin pinoprotektahan ang ating sarili mula sa masamang epekto ng kakemikal, kundi itinataguyod din natin ang isang mas malusog at mas payapang pagtanda. Maraming salamat. Sana'y naging gabay ito sa inyo. Salamat sa pagbabasa at pagiging bahagi ng aking channel.